Kasama rin ang TV Patrol sa pagtulong at muling pagbangon ng mga kababayan sa pinsalang dulot ng trahedya. Narito ang aming report. Marso 1991, unang nagpakita ng palatandaan ng muling paggising ng Mount Pinatubo. 600 taon na mula nang huli itong pumutok. Habang kami papunta sa Barangay Villar at Morasa, nagkaroon na naman ng pagputok ang Mount Pinatubo. Sa simula pa lamang, binantayan na tinutukan ng TV Patrol ang mga pangyayari. Anak-anak ang pagbagsak ng asphalt ang na-experience ng ibang mga natitira dito. Naglagay ng command post sa Botolan, Zambales para live na maihatid sa taong bayan ang mga paghahanda sa napipintong pagsabog ng bulkan. Ika-10 ng Hunyo, inabandona ng mga tropang Amerikano ang Clark Air Base. Makaraan lamang ang 5 araw, ika-15 ng Hunyo 1991, naganap na ang hinihintay ng lahat. Hanggang napilitan silang lisanin ang command post dahil rumaragasa sa kanilang kinaroroonan ang napakainit na usok, abo at asupreng ibinuga ng bulkan. Hindi akalain ni numan ang bangis ng 600 taong kinimkim na galit ng Pinatubo. Umulan ng abo at usok. Ang sikat ng araw nagmistulang gabi. Nakita ko yung tubig, malakas ho. Ngayon ay sumabog na naman ang halos hindi magkalayong oras at inaasahan... Walang patid ang update ng ABS-CBN News Team. 5 katao na ang niulat na namatay, 3 ang nawawala at 37 iba pa ang nasugatan sa sunod-sunod na pagsabog ng bulkang Pinatubo. Tuloy pa rin ang pagpapatrol ng mga balita. Ika-5 erupsyon ng Mount Pinatubo at nakikita nyo madalas mabilis na po ang daloy ng putik. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga taga Pampanga, Zambales at Tarlac. Hindi ko namin alam kung kailan talaga ang wakas nitong mga Pinatubo. Patuloy na umaasa ang mga katutubo dito sa Veterano man sa mga kalamidad, marami sa news team ang naantig ang kalooban at tumulong sa mga nasalanta. Nangalap rin ang ABS-CBN ng mga donasyon para sa mga biktima at rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Mula sa simula, hindi bumitaw ang TV Patrol. Inilubog man ng lahar ang gitnang Luzon sa mga sumunod na taon hanggang sa makabangong muli mula sa pagsabog ng Pinatubo. Binueltahan ni Senador Miriam Defensor Santiago ang isang paring bumatikos sa kanya dahil sa pambubulyaw niya sa prosekusyon. Naniniwala naman ang ilang senador na posible pa ring tanggapin ng impeachment court bilang ebidensya ang bank records ni Chief Justice Renato Corona. Nagpapatrol, Ryan Chua. Ang yayabang ng mga nagsasalita na ganyan, ang gago naman. Dahil sa mga salitang ito, pwedeng mapunta sa impyerno si Senador Miriam Defensor Santiago. Ito ang babala ng paring si Catalino Arevalo, isang malapit na kaibigan ng pamilya Aquino, sa homily niya noong Sabado. Dapat daw humingi ng paumanhin ng senadora dahil sa walang tigil na banat sa prosekusyon. Pero buwelta ng senadora, walang impyerno. Simbolo lang daw ito ng pagiging malayo sa Diyos. Ayon pa kay Santiago na nag-aral ng theology, hindi dapat nakikialam si Arevalo sa politika dahil hiwalay ang simbahan at estado. Handa rin daw siya makipagdebate sa pari. Pero wala rin daw itong saysay dahil maraming interpretasyon ng Biblia. Naniniwala naman si Senador Panfilo Lacson na may pagkakamali rin si Santiago, lalo na sa paggamit ng masakit na salita. That's really uncalled for, no? In front of millions of Filipinos here and abroad watching the proceedings on live television show, pagkatapos magsasalita ka ng ganon. Pero nasa senadora na raw kung hihingi siya ng paumanhin.
Bukas pag-uusapan ng mga senador ang parusa kay Attorney Vitaliano Aguirre, ang abogadong na-contempt dahil sa pagtatakip ng tenga habang nagsasalita si Senador Santiago. Tatalakayin din ang hiling ng depensa na huwag tanggapin ng impeachment court bilang ebidensya ang bank records si Chief Justice Renato Corona dahil bunga raw ang mga ito ng dokumentong peke o illegal na nakuha. Pero ayon sa ilang senador, posibleng tanggapin pa rin ng impeachment court ang bank records ni Corona. Lahat ng ebidensya na naipresenta na markahan, as much as possible, we will admit, no, as evidence. Now, and we will leave it to the defense panel to answer point by point all the issues and the pieces of evidence presented so far. Dapat liberal or lenient or generous in accepting evidence. Formal nang hiniling ng prosekusyon sa impeachment court na tanggapin ang bank records ni Corona bilang ebidensya. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino. Sa unang pagkakataon, nag-cruise ang landas ni na Aleli Arroyo at Grace Ibuna na ibinigay na parangal o sa ibinigay na parangal ng House of Representatives para sa yumaong Congressman Iggy Arroyo. Pero kahit magkalayo ang upuan, nagkaroon pa rin ng kaunting tensyon sa dalawang panig. Live mula sa Batasang Pambansa sa Quezon City, nagpapatrol si Jay Ruiz. So Jay, ano ba ang nangyari? Bakit feeling ng iba yung nagkaroon ng tensyon? Kurina, tila nag-ugat ang tensyon ng kinilala ng House of Representatives si Ms. Aleli Arroyo ng kanyang karapatan na sumagot sa mga eulogies ng ilang kongresista. Dahil dito, nag-walkout umano si Ms. Grace Ibuna. At nang mangyari ito, ay bigla na lang umalis si Ms. Grace Ibuna nang magsasalita na si Ms. Aleli Arroyo, bagay na di nagustuhan ng kampo ni Aleli. Mula sa conjugal home ng mga Arroyo sa La Vista, Quezon City, dinala ang mga labi ni Congressman Iggy Arroyo sa Batasan, Pambansa, kung saan nag-alay ng misa at necrological service para sa yumaong kongresista. Masaya ako na maraming nagmamahal sa kapatid ko. Talagang mabait yung kapatid ko. Mabait na tao yan. Maya-maya pa, dumating din ang live-in partner ni Congressman Iggy na si Grace Ibuna kasama ang kanyang buong pamilya. Sinalubong siya ng mga anak ni Iggy sa unang asawa at the First Gentleman Mike Arroyo at nakiramay din sa kanyang ilang kongresista. Pinaupo ang kampo ni Grace sa VIP gallery ng Kongreso habang si Aleli pinaupo sa family box ng session hall. Sa eulogy ng ilang kongresista, taliwas daw sa mga lumalabas na balita, isang mabuti, mapagbigay at mapagmahal na tao si Iggy. Congressman Iggy Arroyo has lived his life completely and served his countrymen with honor and dedication. I would like to echo what everyone has said. Hindi mayabang si Iggy, humble even, in all the times that I have seen him. Binigyan din ng pagkakataon ng Kongreso na sumagot sa eulogy ang legal wife na si Aleli Arroyo at sina Bianca at Dina. It is a grief that is unimaginable, for he shared with me the best years of my life. Pero bago pa man makapagsalita si Aleli, tumayo at umalis si Grace. I'm really sorry. I apologize, Grace, that I have to say this. And I think your parents are even here. But let's show a little breathing. Hindi ko alam yun. Basta masasabi ko lang, isa lang po ang asawa. Ikinalungkot naman ng magkapatid na si Bianca at Dina ang nangyari. Parang hindi nabigyan ng dignity yung tatay ko sa pagkamatay niya. Giit ng magkapatid, naging malaking bahagi ng buhay nila si Grace Ibuna, kaya't sinuportahan daw nilang bilin ng ama na ipaubaya kay Grace ang lahat. That's all we've been doing this whole time, trying to push for what we knew were his wishes. My father was happy the past 6 years. He was well taken care of the way he wanted to be taken care of. I'm not saying that that Tita Lel didn't take care of him or that Tita Grace took care of him better. I'm just saying that I saw that he was happy. Sana raw ay sa kanila ibigay ang burial flag sa March 9. Kurina, sinikap ng ABS-CBN News na kunan ng pahayag si Ms. Grace Ibuna tungkol sa sinasabing walkout issue. Pero hindi pa sumasagot sa ngayon. Samantala, pinayagan naman ng Pasay RTC si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na dumalo sa funeral mass ng Bayaw sa Biyernes. Kurina? Okay, maraming salamat si Jay Ruiz. Nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.
Panalo si Boom Boom Bautista sa kanyang laban sa Meksikanong si Genaro Garcia nung linggo. Pero nabalot po ng kontrobersya ang laban dahil iba palang boksingero ang nakasuntukan ni Boom Boom. At ang sinisisi ay ang agent niyang ng Mexican boxer. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Mabilis na tinapos ni Ray Boom Boom Bautista ang kanyang kalaban si Genaro Garcia ng Mexico. Second round pa lang, knockout na ang kalaban. Boom Boom! Naidepensa ni